failed. Hi, Miss Kitty. Naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? You want to like the bread? Sir, you want a coke? No remittance! No remittance! Kami kasi may sahod na. Kukuha lang ako ng pang-allowance ko dito. Pero hindi ako magpadala. Zero remittance week. Challenge accepted. Dahil pati daw pamilya natin ay maaapektuhan, sabi ni Ma'am Castro. Uy, ikaw talaga. Nanarakot ka na naman. Hoy, may stock silang pagkain doon. Hanggang next month pa yun, may bigas. Sila may makakain, kayo. May makukuha ba? May mahuhot-hot ba kayo dyan? Tsaka ba? Wala. Kawawa. Zero. Bye-bye. Nawagan lay ko sa akong asawa ug nga akong inahanong kay nagkasinabot na ni mga OFW diri nga dili sa mi magpadala. Kan man kay tug saging diha og kamote, kutkuta lang sa tunin ninyo kay mao lang sa tuy kauna. Kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano pa kalawak ng lupain mo, kahit ano karami kayaman mo dito sa lupain ng mundo, sa lupain sa atong mundo. Pag tayo'y namatay, Ikaw ray kamatay. Ay pagpadamay. Gago. An official copy of the ICC warrant. This Ayan na nga mga guys, alyansa ni Bangag, dahan-dahan ang nabuwag. Oo, dahan-dahan ang gumagapang si Karma mga guys, dito kay Bangag. Ayan na, Amy Marcos kumalas na po talaga sa alyansa. Ayan, mirese sa inyo mga hayop kayo. At ito pang matindi, OFW zero remittance, nako po, hindi natin alam kung papalakpakan ba natin yan o ano ba. Kasi ito pong zero remittance, malaking epekto po to sa GDP. Malaking bagay po to sa ating ekonomiya. Kaya nga ito si Enrile, nag-aalboroto at saka itong mga senador. Hoy, mirese sa inyo, this is a sign of protest. Sang-ayon tayo dito for the sake of protest. So, nawawalan ng gana siyempre ang mga OFW magpadala ng pera dito sa ginawa ninyo kay Tatay Digong at sa ginawa ninyo sa budget. Di ba? Sagutin nyo yung budget. Mirisi sa inyo yung OFW zero remittance. Para sa akin, in the name of protest, in the name of PRRD. Iparamdam. Siyempre, naramdaman nitong mga hayop na mga congressman mga guys at saka itong mga senador. Ayun na, sabi nila, hindi daw matutuloy. Oy, pakinggan nyo itong may isog Croatia. Ayan, pakinggan nyo muna ito mga guys. Maglulunsad ng malawakang protesta ang mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng OFW Zero Remittance Week simula March 28, 2025. Ano ang kahulugan ng kilos protestang ito at gaano kalawak ang epekto nito? Isang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasa ng mga OFW. Isang linggong pagtigil ng remittances sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos. Pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng maraming Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto sa kanya at pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang iligal at isang anyo ng political persecution. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ang ICC, matinding pinakita ng mga overseas Filipino worker. Hiling nila
pauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idiin ang kanilang panawagan, inilunsad ng grupong Maisog Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw na mensahe ng pagkondena sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito. Kinukumpirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Roa Duterte, which will be on March 28 until April 4. Bukod dito, isang panawagan ang ipinaabot ni Maisog Croatia Vice Chairman Erwin H.R., isang hamon sa lahat ng OFWs sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. And I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Simula nang makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding mensahe sa buong mundo, hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Ang angas nitong babaeng bruhan na wala. Biglang malumanay magsalita. Sabi niya, huwag naman kasi kawawa naman ang pamilya ninyo pag hindi nyo padadalhan ng remittance. Hoy, gonggong na bruha ni Maska. Alam na po ng pamilya ng mga OFW. Sila po ay willing to sacrifice for a week. Alam na po, yan po ay sakripisyo ng bayan para po yan kay Tatay Digong. Ngayon, hindi nyo ba naintindihan? Unti-unti nang nabulabog ang alyansa ninyo. Ngayon, ginantihan na kayo ng OFW. Ito pa mga tulongges mga guys, na natakot pa itong mga OFW. Hoy, mga animas na mga kurakot na mga buaya. Itong mga young guns dyan. Nag-aalboroto mga guys, gusto daw nila kung itutuloy daw ng OFW ng zero remittance, baka aalisin daw nila ang mga benepisyo. Mga animas, yun na nga lang ang naiambag ng gobyerno dyan sa OFW, yung mga maliliit na pribilehiyo, aalisin pa ninyo. Sige, gawin ninyo kung gusto nyo. Gusto nyo talagang kalabanin itong OFW? O di kaya humalap muna kayo sa salamit at saka pagsasampalin yung mga mukha niyo sa sarili nyo. Di ba? Kagaguhan yung mga plano nyo. Pinoprovoke nyo lang ang itong mga realista, lalo na itong mga OFW. Dapat po ay bigyan nyo ng pansin kung ano ba talaga ang kanilang pinapanawagan. Di ba? Palibhasa, mga anti-Duterte itong mga hayop, wala na itong ginawa dyan sa Kongreso, kung hindi puro atake dyan kay Duterte. Yan ang totoo, di ba? Solusyon ang ibibigay nyo sa mga OFWs. Hindi yung takutin po ninyo. Nakakahiya naman po sa inyo. Nakakalungkot po isipin na ang gobyerno po natin, sa halip na dagdagan nyo ang benepisyo ng mga OFWs, yung clamor sa ngayon, ibig sabihin po dyan, may problema. Pero ang problema po sa inyo naman, sa halip na harapin nyo, bibigyan nyo ng solusyon. Ang problema ng mga OFWs, pinalala po ninyo, tinatakot pa po ninyo, kina-counter pa po ninyo. Kalungkot, ano bang klaseng panggobyerno ang mayroon po tayo? Sa mga pitsi-pitsi na mga bagay po ng mga OFWs, sa halip po dapat maging sensitive kayo to listen, to hear, o sa mga clamor na yan. Pero masakit na katotohanan ay talagang tatakutin pa ninyo. Nagsasakripisyo na nga yung mga OFWs, malayo sa pamilya, dahil wala namang trabaho dyan na naghihintay sa Pilipinas na kayang i-accommodate, ipoprovide ng gobyerno, tapos ganito pang gagawin nyo. Babalaanan pa ninyo, tatakutin nyo pa. So what? Diba? Ang mga Pilipino, so kami po mga OFWs, kami po mga Pilipino dito sa abroad, hindi po kami yampak-yampak, hindi po kami pasaway.
responsable po kami ng mga Pilipino, ng mga OFW, sir, sa abroad, sa padig ba ng mundo. Sana naman konting hiya naman galing sa inyo. Sana naman konting pag-intindi, pag-unawa naman galing sa inyo. Sa tuwing may mga sinasabi ang mga OFWs, yun nga nakakamiss si President Duterte. Totoo lang. Nakakamiss ang former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa napaka-sensitive niya sa bawat pighati sa loobin ng mga OFWs. Pinapakinggan niya, inaaksyonan niya, binibigyan niya agad ng solusyon. Alam niyo yun nangyari? Yan ang wala sa administrasyong ito. Puro na lang pasakit. Puro na lang pagpupuna, pagtutuligsa ang gobyernong ito. Na kung tutuusin naman, tingnan nyo naman ang ginagawa nyo. Matalino po mga Pilipino, mga OFWs, ang pamilya at sambayan ng Pilipino, hindi nyo na maluloko sa mga pinagagawa ninyo. Simple po hiling. Magsabi po kayo ng katotohanan. Ilahad po ninyo. Pwede po ba magtira naman kayo ng konting hiya sa sarili nyo? Bigyan nyo naman dangal ang sarili nyo? Dignidad ang sarili nyo? Konting integridad man lang? Sana? Na kahit papaano, yung mandato ninyo, ipaglaban, paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Ito na nga lang pagkakataon po namin Ito na lang natatanging karapatan po namin, fundamental rights, tatanggalin nyo pa sa amin, kukunin nyo pa sa amin. Nasa demokrasya pa ba tayo talaga sa administrasyong ito? Sana naman mga ma'am and sir, President Bongbong Marcos, please gumawa ka naman ng pagkakataon. Magpaka-presidente ka naman. Pangulong Marcos, yun ang pong hiling po namin. Kaya mga guys, sang-ayon po tayo dito sa zero remittance. Sang-ayon tayo. We are willing to sacrifice for a week po. Is a sign of protest sa ginawa nilang kagaguhan dito kay Tatay Digong. Ibalik nyo si Tatay Digong. This is just the start. Simula lang po ito ng malawakang talagang ganti. Lintik lang ang walang ganti dito sa ginawa niyo kay Tatay Digong, mga hayop kayo. Alright, pasensya na po sa mga words ko mga guys talaga. Hayop is better than putang ina. Ay nako. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Thank you for watching. And again, God bless you all. Especially sa mga OFW dyan. God bless you all po.